Good afternoon mga kapatid. Heading na tayo sa ating next load. It will be in Medina, Ohio. So kita nyo mga kapatid, from Mississippi going to Ohio. So ilang state ang dadaanan ko? 3 o 4 bago ako makarating ng Medina, Ohio. Ang layo ko is 1,050 kilometers. So tumatakbo tayo ngayon ng empty, papunta sa Ohio. Pag empty, alam niyo na ang ibig sabihin niyan mga kapatid, walang bayad, pero chinek ko naman yung rate nila. I think kinumpute na rin nila siguro na kasama yung yung empty miles ko. And then sa pipikapan ko, doon sa rate, medyo okay naman. Nag-compute ako, tumatakbo pa rin ng ng $2 mahigit yung per mile. Ayan, na-traffic tayo dito mga kapatid, Nashville area, Dito tayo sa Nashville area. Traffic siya mga brad, Makikita nyo yan, Baka may bang ginagawa dito? Ginagawang kalsada. Nabasa yung signboard, Naalala ko yung oras ko. Kasi meron pang 400 kilometers dun sa truck stop na pag-i-stopan ko. Tayo dyan. Parang ang matraffic itong kanan Kaya kayo lumipat dyan sa kaliwa. Lipat tayo sa kaliwa. Natin magbibigay ng mga body natin dyan na truck driver. Lipat tayo sa kaliwa para mabilis. Baka mayroong kumakanan dito ewan. First time ko sa area na to. Na puti. Good evening mga kapatid, mga brad, Dito na tayo sa rest area, bali puno na. Pakita ko sa inyo, So yan ang itsura ngayon dito sa rest area. Sa kabila na yan, nakapark sa likod. Ang parking talaga yung paganon, tsaka yung paganito, ito sa kabila. Itong mga to, yan ang legal na parking. Ngayon, itong nasa gitna na to, ito yung daanan palabas, tsaka pag magpa-park ka dyan sa left, tsaka dito sa right. Ngayon, dahil puno na, dito kami ngayon nakapila sa likod nila. Nakaharang na kami dito sa likod. So wala nang aalis dyan, sigurado bukas na mag-aalisan yan. Kaya nandito kami. Ayan, punong-puno. Ayan sa likod ko. Makikita nyo dyan sa likod ko, puno na rin. May nakasunod na rin sa likod ko. So dito sa US, ganito. Kapag ikaw ay late nang pumunta sa rest area, lalo na kapag yung rest area malapit sa city, wala ka na maabutang parking. Sa kung saan ka na lang magpa-park. Meron pa akong 30 minutes na driving time, pero hindi na ako magre-risk pa na mag-drive. Paano kung wala na akong maparkingan? Mas safe na dito. Mas safe na dito. So itinapat ko yung ulo ni Alex dito sa side mirror nito, Para kung sakaling maisipan niya mag-atras, makikita niya ako kaagad. Hindi niya na itutuloy na mag-aatras siya. Nakakatakot ito. Pero ito kasi ito maiksi lang siya. So kayang-kaya niyan lumabas yan. Hindi na yan magbebuelo na aatras. Ito mahaba, ito 53. Ito parang 40 lang yan Yang ito. Siguro lagayan ng kung ano man yan, Food grade only, hindi naman siya yung tanker
So, yeah, dito na tayo magpapahinga. Maaga naman tayo alis. Papahinga lang tayo ng 10 hours. And then, biyahe na tayo kaagad bukas para umabot tayo. Meron pa tayong naiiwan na 370 kilometers ang layo ko sa pick up ko doon sa Medina, Ohio, kung saan yung load na yon papuntang Edmonton. From Medina, Ohio to Edmonton, it's 3,150 kilometers. So total is 4,500 kilometers mula dun sa pinagdrapan ko hanggang sa pagpipick upan ko hanggang sa ma-deliver ko sa Edmonton. Total 4,500 kilometers, mga kapatid. So bukas kita-kita tayo sa ating pick up load. Isang magandang gabi, mga kapatid. Good afternoon, mga kapatid. Ito, niloloadan na tayo ng shingles, ano? Ewan ko kung matatapos na to. Ayan na, tatanggalin niya na yung ano. Tingin ko tapos na to. Okay, mabababa na ako. Good afternoon, mga kapatid. So, ito, naabutan tayo ng ano, blown tire ng trailer, no? Sumabog yung gulong natin sa trailer, no? So tumawag na tayo ng saklolo, no, para palitan yung gulong natin. So naghihintay lang tayo ng update dun sa gagawa ng ating gulong, ano, sa trailer. Okay, so pakita ko lang sa inyo, mga kapatid, ano, makita nyo yung ano. So pakita ko sa inyo, mga kapatid, ano. So nandito tayo sa highway, ano, makikita nyo. Ayan, highway, no. Bale, nasabugan tayo ng gulong dun pa, sa malayo pa. So nilagyan ko yan sa front dahil sa lubungan to may isa dyang triangle, yung dalawa nasa likod. So itinakbo ko pa ng konti kasi nandun tayo, walang shoulder dun eh. Doon sa bandaron pa, mga 5 kilometers away dito, nung nasabugan tayo ng gulong, ano. So ayan, nakita nyo, sabog. Ayan, warak. Ayan, nagkalat yung ano, yung gulong niya dun. So nilagyan ko ng dalawa rito kasi pagka salubungan na highway, dalawa lang ilalagay mo sa likod, ano, and then isa sa harap, para kung sitahin man tayo dito ng pulis, tama yung ginawa natin, ano. Mainit masyado yung gulong. Buti hindi nasira itong ano, parang nahilo. Buti hindi nasira yung mud flap nya, no, or else problema pa yan. Ayan, no, mga kapatid. Ayan ang load natin, shingles, ano. Ito yung para sa bubong ng mga bahay. Mabigat to. 45,000 pounds tayo, no, ang bigat natin. So gihintay tayo, tumawag na ako sa Michelin, ano, tumawag ako sa opisina, binigyan ako ng phone number na tatawagan. Tinawagan ko na, kinuha na yung location ko, no, and hihintayin ko na lang na dumating para ayusin yung gulong natin, ano. So meron pa na iwan. Ayun, load natin, oh. Shingles, mga kapatid. Hindi pwedeng doon to. Hindi ka pwedeng magpreno ng todo-todo nito kasi hindi mahigpit masyado, no. Pag nagpreno ko yan, tapon lahat dito sa harapan niya. So ganun talaga, tsempuhan tayo na nasabugan ng gulong, ano. Hindi naman natin problema yan, wala tayong gagastusin dyan, sagot lahat ng company. Pero syempre yung abala, no, maaabala tayo. Yung oras natin na tumatakbo ngayon, pag naubusan ako ng oras,
eh malamang sa malamang dito na ako magpapahinga ng gabi. Let's see. Pwede ko namang gamitin yung personal conveyance ko eh. Kasi meron naman trouble na nangyari. So hintayin lang natin yung ano, no? Hintayin lang natin yung gagawa. And then, tingnan natin kung makakatakbo pa tayo. Yun lang ang update muna mga kapatid. Ayan na mga kapatid, dumating na yung tire roadside service, ano? Okay na. Ayan. So inaayos na yung gulong natin. So ayan, inaayos na. Kunti na lang yan eh, makakaalis na tayo kaagad. No? Mabilis dito, kaya lang mahal ang bayad niyan. Di bali, opisina naman ang magbabayad niyan. Ayan. Yan, tinaas na. So papalitan na yan. So maya maya lang okay na yan. Mag-update ako. Nag-asa ko na kung pwede akong mag-video dun eh. Medyo suplado yung puti eh. Sabi niya wag na lang. So sabi ko videohan ko na lang yung ano, yung sasakyan niya tsaka yung gulong, yung nangat niya. Siyempre, mag-ask tayo muna ng permission, no, bago tayo magbibideo. Hindi pwede yung magbibideo tayo kaagad. Anyways, ayun na, pinabaklas niya na. Bilis lang naman yan. So after nito, larga na tayo agad mga kapatid, ano. Good morning mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Lake Station, Indiana. Meron tayong pupuntahan, Chrome Shop ang tawag namin dyan, Budol Shop kasi mapapagastos ka, no? So titingin tayo ng mga pwede nating bilhin na pakinabang kay Alex, ano? Kaya pupunta tayo. So yan yung itsura ng Flying J dito sa Lake Station, Indiana. Dito ko binili yung aking Garmin nung points ko sa Flying J, yung rewards points ko, dito ko siya binili. So yan ang Chrome Shop. Ayan, oh, yung blue yung ano niya, gray yung dingding. Titingin tayo kung anong pwede nating mabili. Yung ano, boot scrub, yung pag madumi yung mga sapatos mo, papanikan ng truck, pang ano, pwede yun. Pwede tayong bumili nun, mura daw dito eh. So titingnan natin kung ano yung laman ng loob, ano mga kapatid. Mainit dito. So yan yung Chrome Shop, oh. BCZ Chrome Shop. Ayan, oh, may sungay pa ng ano, no, yung sa tambucho ng mga ano, no, mga classic truck. Ayan, oh. Fenders, LED lights, bumper stocks, ayan, kung ano-ano. So dito yung harap niya. Bibili tayo. Titingin tayo kung anong pwede natin bilihin. I think dito yung office hours man. Bukas kaya to or sarado? Yeah, it's open. So, ito mga kapatid, anong pwede natin bilhin dito? Ang dami, no? So pag marami kang pera
Marami kang pwedeng bilhin dito. Ano kaya ito? Naghahanap din ako ng para sa antena. May mga to. Kompleto, no? Ang dami, no? Chrome lahat to. Ayun, no? Ang ganda, oh. Diba? Oh. Ganda, diba? Ayos. Ganda, oh. Ayan, oh. Mga Chrome shop, oh. Mga gusto mo maganda. Nice. Puro chrome lahat. Nice. Sa mga may airlines din sila dito. 200, biro niya, no? Mga brat. $229. Mahal, ano? Ang ganda ng mga ilaw, oh. LED lights lahat. Nice. Mga shifters. Yeah. Oh, a lot of lights here. Diba? Ganda, diba? Pagka nandito, mabubudol ka talaga. Ayan. Cascadia 2018. Ang ganda nung na yun, no? Grill, ano? Set na mga cover. Meron si Alex niyan. Kano kaya itong ganito? $35. Panglinis ng Pag ito $12 ito. Itong 35. Pero magandang klase kasi na-adjust, tas mahaba. Yung panlagay dito kung nasaan. So, ang dami, no? Hindi mo alam ngayon ang bibilin mo, maubos ang oras mo dito. Even yung mga oversize. Ito. Ito ilalagay doon.
Akala ko yung panlinis. Steering wheel, center panel, low flat panes, right? Hinanap natin yung pang CB radio eh, antena. Wala eh. Ito mga ano, LED oh. Mga ilaw ano. Heavy duty lighting. Puro chrome din yung ano. So, bumili tayo nito. Boot scrubber. Boot scraper para pag winter na. Ayan. $39 mga kapatid. Mahal din pala. Mga kapatid, dito na tayo, no? Nakabili tayo ng boot scraper ano, or boot scrub. Kung ano man ang tawag dito, no? So, ayan siya. Biro mo. Wala akong makita nito sa ano eh, sa Canada, pero dito meron. $42.79 US. Kailangan to lalo na pagka tag-ulan, madumi yung boots mo, yung tsinelas mo, di ba? Panglinis mo para hindi masyado madumi pag ipapasok mo sa loob. Although hindi ko tinutungtong yung sapatos, tsinelas doon sa truck, pero may lagayan ako doon sa loob. So pag madumi yun, eh lalo na pag snow, magtutunaw doon ano. So mas maganda na meron tayong scraper ano, boot scraper. So kakain lang tayo and then larga na tayo uli mga kapatid ano. And yeah, may mga ibang truck doon na ano, na Canada no. So malaki tong truck stop na to. Lake Station, Indiana. Ilang beses na ako napunta rito, kaya lang hindi ko alam na ito pala yung Lake Station ano. Hindi ko natatandaan yung mga pangalan eh. So yun lang mga kapatid, tuloy-tuloy ang biyahe natin ano. Bukas pa tayo makakatawid ng border. So US pa rin tayo matutulog mamayang gabi. Sa magandang umaga.